Okay, so mag-roll call muna ako ng attendance. Kathleen Grace. Si present. Present, sir. Romeline Rabago. Present, sir. Kiana Olivas. Diyan ba? Present. Olivas. Sandara. Present. Sandara. Sinong Sandara? Diyan ba? Wala, absent. Sherlyn Giyang. Wala din. Itong Cliff Devon. Present. Casey Rosario. Present, sir. Joanna Acevedo. Present. Maribel Unite. Sir. Diyan? Diyan ba? Wala. Present. Itong si Ariola. Present, sir. Jenny Inay. Present, sir. Kenneth Pasqua. Present, sir. Diana May Gia. Doble na ba ito? Present, sir. Ibang Giyang pa ito. Karil Salas. Present, sir. So that is the attendance. Ano bang di natawag? Baka parating lang. So kung complete attendance to, walang hindi na itawag. So ilan kayo dito? Sir, yung iba hindi daw po maka-join. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14. Kayo. So that is 14 out of 25. So mga 10 ba wala dito? Tama ba? 10. Kunti lang kayo. Kunti na lang population ng third year. Ang mga second year ba ilan? Marami ba? Parang kunti lang kayo. Parang ito yung pinagkakunti ko naging estudyanteng hawak ka. Sir, yung iba po hindi daw po maka-join. Pero sila ba ay So lahat ng naka-join at hindi naka-join, 25 lang kayo lahat. Tama? Yes, sir. So kunti lang ang batch nyo. Wala pang 30. Wala po. Okay, so I'm Dr. Richard Cortez. The subject is, am I correct? Industrial and Agricultural Management. Yung mga subject niyo sa akin? Tama ba? O baka maniligaw dito. Baka mali yung napasuong klase . Industrial and Agricultural Management. Is that correct? Yes, sir. O tama. O baka maniligaw dito na hindi kasama sa subject na yan. Industrial and Agricultural Management. I'm Dr. Cortez. I'm the College Dean of QCN. I'm calling from Quezon City. Sa Quezon City ako . I'm not here in Cagayan. So pumupunta lang ng Cagayan pag graduation lang. Sa last time I was there was April. The next punta ko dyan, sa graduation na naman. So, bawat graduation lang pupunta ng Cagayan.
That's why I can't understand your dialect. Hindi mo marunong mag-Ilocano. Hindi ko alam. Di ako makaintindi ng Ilocano. Okay, so rule 1 before going to, so the time 5 to 8 is okay for all. Wala dito nagka-conflict kasi I was asking sa group chat. Lahat ba kayo na sa group chat na? Dito wala pa sa group chat. So you have a group chat. Yung Christian Pakleb, andito ka ba? Okay. So our time, official time is 5 to 8. So walang nagre-react, so walang conflict, walang may conflict. We can go 5 to 8. Wala. So walang may conflict. Okay? So all of you should join the group chat. All of you should join the Google Classroom. I'm going to use Google Classroom for as our platform in holding classes. So Google Classroom, I'm going to upload all the PowerPoint activities sa ating Google Classroom. You're familiar with Google Classroom, right? Alam niyo na gamitin ang Google Classroom, tama? Because I'm going to use the Google Classroom, so I'm going to provide. Teka lang ha. Yung mga bagong dating dito. Domingo. Krisha Mel Domingo, andito ka na? Yes, sir. So, ang time natin is 5 o'clock. Ba't ngayon lang kayo? May conflict ba kayo sa akin? Ha? May conflict ba? Sir, wala po. So, bakit ngayon lang kayo dumating? Almost 6 o'clock na. Are you aware na 5 o'clock ang klase na? I told this one to Sir Lester, and I also posted sa ating group chat that our time is 5 to 8. So, no reaction, no complaints. So, it means we can go 5 to 8. Pero ba't ngayon dumating kayo? Sir, sila po yung mga sinasabi kong kaninang wala pong signal. Rule number 1 sa ating classroom. Yung mga latecomers dyan, I'm Dr. Cortez. I'm Dr. Richard Cortez. So, I was talking about the group chat that you should be joining. I'm talking about the Google Classroom that you should be joining. Yung sa Google Classroom, ipopost ko sa ating group chat yung link ng ating Google Classroom so that you can join yung ating Google Class. Kasi sa Google Class ako nag-upload ng mga PowerPoint, lessons, announcement, activities, exam. Doon ako nagpo-post. Sometimes I post in the Google Class. So what I mean is you should be joining both the Google Class and the Google Classroom. And the group chat pala. So be sure lahat ba dito, baka mayroon pa ditong wala pa sa ating group chat. Kasi ang ating group chat, like we are 16 here. Sa ating group chat, parang kunti pa lang laman nun na. Okay? So that is about the platform to be used. Minsan I have difficulty in using the Google Classroom kasi minsan
hindi maka-access ng Google Classroom, sometimes I'm using this MS Team. So the one we are using now is MS Team. Sa MS Team kasi I can record the lesson, I can download attendance. Sa Google Classroom hindi na makapag-record doon. That's why I'm using today itong ating MS Team, but most of the time we're going to use the Google Meet and Google Classroom. Okay? Maybe starting next week. Yung mga bagong dating dito, I assume that you don't have conflict sa ating Tuesday 5 to 8 classes, no? Baka may ma-conflict dyan. Mga bagong dating, ha? Kasi minsan may mga paisa-isa, no? May conflict sa klase. May kasabay akong subject minsan. So baka meron dito mga with that situation na concurrent, may kasabay akong subject. Ilan ba subjects yung ngayon? Ilan? Anim, pito? 7 ata, sir. 7 subjects. Okay. So I am going to go to policies, class policies, which I know is very important for us. Okay? So sa mga dati kong estudyante, you can ask this one. I'm very strict when it comes to attendance. I'm particular about checking your attendance, attending my classes, kasi isang beses lang tayo mag-meet isang linggo. That is for 3 hours na. So I'm particular about your attendance. You can ask this one from previous students. May dinadrop ako sa kanila on not attending classes. At tinatanong ko kanina, baka may ma-conflict sa inyo na hindi nasabi sa akin. Yung pala, mayroon akong kasabay na ibang subjects. Tapos hindi nakaka-attend sa akin. Madadrop talaga kayo nun. Kung may kasabay ako. So, no reaction. Ibig sabihin mo lang conflict sa schedule. So, solo ko tong Tuesday 5 to 8. Okay. Solo ko. So, walang kasabay na. Subject. Another one. Policy. So, yun nga daw, I gave activities sa ating Google Classroom. And sometimes you can do the activity. Meron sang deadline, no? Ang deadline ko palagi sometimes it is 6 days. Example, I uploaded an activity today, November 18. So sometimes I give deadline for 6 days. So if I uploaded today, so 19, 20, 21, 22, 24, like November 24 or 6 days later yung deadline ng activity. And since I'm using the Google Classroom, meron siyang naglalak yung submission. So hindi na makapag-upload kayo na activity pag deadline na, naglapse na yung deadline. Okay? So another one, minsan nagpapaalam sila sa akin, "Sir, Doc, hindi pwede bang pwede magpa-excuse ako? Meron akong important na gagawin or something." Meron ba dito meron ba sa inyong mga working students? Kasi mga previous batch ko, may mga working students, no? Sometimes nalilate sila or hindi makaka-attend ng klase because they are on the job. So meron ba ditong working students? Sir, Wala. So wala. So all of you can attend.
So walang working, maganda na walang working. Yung sa mga working hindi na nakaka-attend or super late pero late na sila pero umattend pa rin. Okay, so walang working sa inyo. Okay, and another one, I assume, I know na mahinang signal dyan sa Cagayan, tama ba? Mahinang connectivity. Yes, sir. Yes, sir. But may I request, kasi ngayon wala akong nakikita sa screen. Wala akong nakikitang naka-open cam. Pwede mo mag-request na once in a while, kahit dalawa sa inyo, tatlo, can open your camera para alam ko na meron parang kausap sa classroom. And not requiring all of you to open the whole time na for 3 hours na, but pwede bang paminsan-minsan ang iba mag-open cameras para alam ko meron pa rin kausap. Example, naka-open camera si Shiana. How do you pronounce your name? Shiana? Sheena po. Sheena lang. Sheena, example, naka-open camera siya. Mamaya palitan nyo. At least may nakikita akong kasi couple, mga dalawa, tatlo na naka-open camera para alam ko parang meron pa nakikinig. Kasi pag wala, hindi ko alam kung may tao pa dyan. Kasi mamaya, I'm talking the whole time, yung pala wala ng tao. But if I can see one of you or two of you opening your camera, so I'm sure, no? May tao dyan. So, ganun gawin nyo, no? Pag nakita nyo walang taong naka-open camera, so mga dalawa sa'yo mag-open camera. Tapos pag marami-rami na kayo, di exit naman yung iba. Basta huwag kayong masisiro, parang okay lang sa akin, isa lang, dalawang kausap lang ko sa classroom eh. At least may naka-open camera. Huwag lang yung totally blank yung screen ko, wala akong makitang naka-open camera. Hindi ko alam. Ititigil ko na yung pag-discuss. Kasi hindi ko alam kung may tao pa dyan. Pero kahit isa lang, naka-open, tuloy-tuloy ating discussion. So, ganun gagawin nyo ha. Pag nakita yung blank yung ating screen, mag-open camera kayo kahit saglit lang, no? Then, mag-off cam ulit pag medyo marami na kayo. Wag lang tayo masi-zero. Okay, another one. Another discussion. So, ayun, I gave quizzes. I give at the start of the classes, at the start of our session, sometimes I give review quiz. Example, we have lesson 1 today. The next meeting, we're going to have lesson 2. But before we go to the lesson 2, magre-review quiz muna ako at the start of next meeting. Sometimes I also give online quizzes and online, no? Bihira ako magbigay ng ng quiz after, no? So it's either at the beginning of the class and or online. Yan ang mga lesson na ginagawa. Alright, another one. Nagpapa-report ako pero hindi pa ngayon. Kasi ang first 5 lessons natin, I do the discussion, first 5 lessons. Then starting like lesson number 6, ipapa-report na ako to discuss the certain lesson. So since lang kayo like 15, siguro reporting natin mga mga dalawa, mga 2 members per group. At 25 pala kayo, no? 25. Sige, mga tatlo siguro. Mga 3 members per group. Yan, so that is 8 groups multiplied by 3, that is 24. So, pag madagdagan pa kayo, so we have group number 9. Okay? Mga nagpapaalam sa akin, no? Binibilang ko yung mga, sabi ko kanina, I'm very particular about the attendance. Pero pag nagpaalam naman kayo sa akin ahead of time ha, sir, pwede mo mag-absent next meeting. May important lang na gagawin, na pupuntahan, or kaya currently meron kang sakit, hindi nila mga attend, tinatrangkaso.
Pero dito kahit may sakit ka, pwede umattend din, no? Kasi online naman tayo. Pero talagang time na trangkaso talaga, you're confined in a hospital, talaga hindi ka maka-attend dun. So binibilang natin yung mga, kasi mga 3 consecutive absences, 3 sunod-sunod absences, dinadrop ko na yun. 3 sunod-sunod, dinadrop na natin yung mga mga attendance nila. So kung talagang mauubos talaga minsan, yung kwan. Kaya ginawa kong 5 kasi mga klase ko dati 6 o'clock eh. So ginawa ko tong maaga, yan, para maaga ating dismissal. Kasi alam ko sa Cagayan dyan sa inyo, no? Pag nandiyan ako sa Balisteros, pansin ko maaga nagsasarado mga tao no? Maaga natutulog. Kaya ginawa kong 5 to 8 lang para at least di masyadong gabi. Di masyadong gagabihin. Okay? And ano ba? Lessons, uploaded PowerPoint. Yan. So, sometimes, may mga meeting ako minsan, kasi I handle 5 schools. I am with Quezon City University, I am with Ama University, I am with Ateneo de Cagayan, I am with BMC. Minsan may mga meeting ako, na natatapat sa ating klase. Example, sometimes I have like Tuesday meetings. Sa ginagawa ko dyan, I just upload a recorded video na yung papanoorin. So tuloy-tuloy pa rin yung klase natin kahit may meeting ako sometimes. So tuloy-tuloy pa rin tayo. Alright, so I appreciate Maribel for showing up yung kanyang camera. Mamaya palitan nyo ha. Okay, so ano ba? So I mentioned, I'm calling from Fairview, Quezon City. So napakalayo. So minsan siguro choppy ang dating ko. Yung connectivity, minsan choppy ako eh. Kasi sobrang layo. Yeah. Tulad ngayon, hindi ko masyadong magamit lahat ng features ng MS Team. Kasi masyadong malayo. Meron pa siya naka-laptop? May naka-laptop ba sa inyo? Or naka-cellphone lahat kayo? Anyway, sige. Okay, may question kayo? If you don't have questions, we're going to start the lesson. Tabang tanong? O pag nag-start ang lesson, yung recitation natin, start na rin. Kasi I'm also particular about reciting recitation ng mga students. Talagang nagtatawag tayo ng nagre-recite. Ito naman yung normal, diba? That is normal for a certain class na you can spend the whole time, the whole period reciting, discussing certain lesson, certain topic. Yan, para ma-boost yung inyong mga confidence. Another thing pala, of course we are 5 to 8 but we don't spend the whole time we don't spend the whole 3 hours sa klase. Sometimes 5 to 7 ang discussion natin, then I give activity. So yung parang yung last 45 minutes natin, sometimes I dismiss you but you are going to have an activity na you should submit at 8 o'clock. Example, we will dismiss at 7:05, 7:15, but you will do the activity to be submitted at 7:30 or to be submitted at 7:45. And yan ang ginagawa natin. I don't spend the whole 3 hours discussing. Nagpapa-activity ako ng last 45 minutes. Yan. Para na hindi masyadong boring yung discussion na 3 oras na discussion tayo. Kaya nga at a certain time you're going to have the reporting. Okay, another thing.
O ba? Okay, so pag wala ng question, unless you have questions. And please guys now, you ask questions. Para hindi lang ako yung nag-discuss. Okay, so I will now going to present my PowerPoint. Is my PowerPoint visible? Kita ba? I have your welcome slide. Is it visible on your end? Hindi, di ba? Sir, di pa. Okay, is my PowerPoint moving? Magalaw ba siya? Wala pa rin? Wala? Not visible? Sir, meron na. Okay. So may check, what slide can you see? Can you read? Para I'm sure na visible ang PowerPoint. Sir, kulay blue na may gunting yung... Anong gunting? Ba't may gunting? Bakit ba PowerPoint ang kita niya? Sige, check ko nga. What slide can you read? Pabasa nga. Press Windows logo Q. Yata ang PowerPoint. Kita nyo ah. Refrain from yawning, please. You're on camera. Basa nyo? Yes, sir. Yes. O, yan ang slide. Walang mag-dito kayo at camera. Okay, how about this one? So, I'm going to introduce myself. That is my full name. What is my full name? Check ko lang. Richard Oliver F. Cortez. O, tama. We are on the same slide. Ayan. So, I'm Doctor of Philosophy. I'm Doctor of Business. I am an LPT. Baka meron ditong gusto maging teacher, no? I also handle educational units. Mga gusto mag-teacher, no? Baka meron dito. May student ako din sa Cagayan. Graduate siya ng BSBA Marketing Management. But now she's taking up 18 units ng education para pwede siya mag-LET or licensure exam for teachers. And kasi also handle mga LET subjects. So currently, I'm with Quezon City University. I'm with AMA Online Education. I'm with AMA University. And I'm the college dean, of course, of UCN. In aking mga schools, I'm with Xavier Ateneo, Cagayan, Mindanao. May mga subjects that I handle. So 25 years na ako na professor
I started teaching in year 2000. Meron ba ditong pinanganak ng year 2000? Ikaw, Diana May, kailan ka pinanganak? Anong birth year mo, Diana? 2002, sir. 2002. O, hindi ka pa pinapanganak. Nagtuturo na ako noon. Year 2000. I started year 2000. And I was also a college dean sa AMA University here in Quezon City. Nagturo na ako sa National University, Miriam, STI. I was an accountant for 7 years before going to the academy. I also publish in journals in the internet. I publish researches. So sometimes I also handle feasibility and research sa QCM. Kasi nagpa-publish ng research online. And that is my photo. Sandara, andiyan ka ba? O, pag hindi sumagot, ibig sabihin, wala sila dyan, ha? Wala. Pag wala sila, i-remove natin. Wala pala sila dyan. Si Jenny Inay, dyan ba? Hello, sir. Ayan. O, si Jenny Inay, nandiyan eh. Yung Sandara, wala eh. Wala yung Sandara. So, i-remove natin. Jenny, are you here? Yes, sir. Okay. I recall, check ko lang. Ano ba full name ko? Jenny Inay, sir. What is your full name? How about my full name? Richard Oliver Cortez, sir. So, meron ko ng recitation. Sabi ko, ay yung particular about recitation, if you are listening, utol kay Sandara kanina, parang nakadalawang tao na kay Sandara, hindi sumasagot. Sir, mahina daw po yung signal niya. Record natin si Jenny. Recitation. Okay. So, I'm moving my slide. We'll go to the description of the subject, the course description. So, baka may naligaw dyan. The subject today is Industrial and Agricultural Management. And lesson 1, Introduction to... Sorry, I was not able to edit this one. That should be Introduction to Industrial and Agricultural Management. That is our lesson number 1. And let's go to the course description. So I want you to read silently and to digest yung ating course description. Sige, I'm going to give you 2 minutes to digest.
Okay, guys, you're done. You're done reading. Tapos na ba? Hindi ko lang may tao dyan. Tama mo ba dyan? Yes, sir. Tapos na po. This course provides students with knowledge and practical approaches to effectively plan, operate. Per sentence lang ako ha. To effectively plan, operate, and manage agricultural and industrial enterprises. So, nang tanong ko for all of you guys, very simple ha. Hindi na masyadong lalayo. What is the difference between industrial and agricultural? Title ng ating subject yan. Diyan tayo unang pupunta, yung title ng ating subject. Ano bang difference ng industrial sa agricultural? What do you think? I'm not asking for the perfect answers. I just want you to answer me. Confidence. May confidence. Important sa akin yung sumasagot no? Kaya hindi masyadong tama. But you know how to express yourselves. I'm not looking for the perfect answers to the questions. Ano ang pinagkaiba ng industrial sa agricultural? I'm going to record this as a recitation. Industrial versus agricultural. So 14, 16 lang kayo dito. Ibig sabihin ng 16 lang kayo dito. Yung recitation, paikot-ikot lang sa inyo. Di tulad ng previous batch ko, batch ni na Kuliado, Cherry May, no? Around 50 sila 50 plus, no? So pagkatawag ng isa sa kanila, sa isang meeting namin, hindi na sa matatawag ulit. Kasi sobrang dami nila. Sa inyo, 16 lang kayo. Sa isang meeting, matatawag ka 2 beses, 3 beses. Kasi kunti lang kayo. O, di pag 25 kayo, di matatawag ka 2 beses. Ngayon kasi 16 lang 15. Sige. Yung title ng ating subject, difference between industrial and agricultural. Para malaman niyo pag-aaralan natin dito. At least meron kang idea. Sir, yung agricultural is Nagulat related naman po. to. Sino ba? Gulat ako Romilyn Pabago. Sige. Sige, Romilyn. Sir, yung agricultural is related po siya sa farming. Tas yung industrial naman po is related po siya sa mga factories. Okay. So, tama no? Factory. Kapag sinabi natin industry, pag binanggit mo ang word na industry, may makita kang manufacturing na ginagawa. May production na ginagawa. May conversion into finished goods na ginagawa. Pag sinabi natin industrial, na? Sa unang sa unang imagination mo, industrial may usok Kasi factory daw. Pag agricultural, hindi gumagamit ng usok. Walang factory, walang machinery, walang finished goods. Kasi most of the time daw, ang agricultural, ito yung mga raw mat
or raw materials na gagamitin in converting something into finished goods. Example, pag sinabi natin kasi kanina kumakain ng chocolate yung choco kanina. Yung Cadbury na choco. Yung Cadbury na company, industrial. Pero yung mga cocoa na ginagamit in producing choco, mga hina-harvest, mga cacao, yun ang agricultural. So parang connected yung dalawa, di ba? Agricultural are the raw materials to be used in converting into finished goods. That's basic definition, no? Pero pag sinabi natin agricultural, hindi naman yan mga crops or plantation, plants. Malawak kasi agricultural May farming. Pag sa Ballesteros, siyempre, farming. Pero ibang countries, ibang lugar na walang palayan, may ibang method silang agricultural. May aqua, di ba? Aquaculture. Okay, so guys, second question ko. Why you are BSBA student, right? You are marketing major BSBA, Bachelor of Science in Business Administration. Bakit needed na pag-aralan? Sige, wag na yung industrial. Kasi ang industrial given this very obvious na dapat natin pag-aralan ang industrial management as BSBA student. Ang tanong ko, as BSBA marketing major students, bakit dapat natin pag-aralan ang agricultural management? Sa dinabi namin ng school kong nahawakan, bira makahawak ng isang subject about agriculture. Siguro I can recall the last time I handle a subject related to agriculture, siguro mga 10 years ago or 9 years ago sa Ama University. Alright, so what do you think are the reasons bakit hindi pinag-aralan ang agricultural management as a marketing student? Anong reason? We are done with Jenny, we are done with Romilyn. So iikot tayo ha. So ulitin mong tanong kasi mamaya magtatanong ulit kayo. Sige, ulit. Ito, inuulit ko na. What are the reasons why you have to study agricultural management as marketing student? What is the rationale? What are the reasons? Ba't may subject kayong agricultural management? Sige, magtaas kayo ng kamay. Kasi tatawagin ko rin kayo mamaya Sienna Olivas. Sienna, for a while. Sir, Ganito guys para ma-recognize kayo na ikaw ang nag-recite. If you are reciting, you open your camera para makita ka, ma-recognize ka ng classmates na you are the one reciting. At para makita ko rin kayo. Okay, Sheena. You got the questions, right? Sir, in my opinion, sir, it can provide opportunities in agribusiness like farm management, sir. Agribusiness. Okay. Lista ko. Okay, sige. Sino pang may reason? Sabi niya, it is an opportunity. Opportunity kasi sa agribusiness. Okay? Sino pa? Sino pang may... I just want to reiterate, I'm not looking for the perfect answers. I just want to know that you can talk.
Sir Tony ba nasa ano pa rin? Nasa QCN pa rin? Ha? Sir Tony? Sir, yes, sir. Teacher siya ngayon? O hindi na? Sir Tony, ano ka Sir pala? Gestal Pasis. Yes. Teacher niya? Sir, sa BNH siya. Wala na siya sa QCN? Meron, sir, may mga under subject pa rin siya doon. Pangalan ni Tony? Pasis? Tony Pasis, no? Okay, sige. Sino? Sino next? Anong reason why we are studying agricultural management? Joanna. Baka nakamute ka, Joanna. Ayan, that Sir, is sorry correct, no? Ayan, that is correct. Naka-open camera pag nag-recite para makita natin. Sige. Sir, it requires specialized strategies po for success. Kaya, pinag-aaral natin agricultural management. So, Yes po. iba ang nagmamanis sa agriculture kaysa nagmamanis ng company or nagmamanis ng office. Okay, ano pang reason? We should expose the reasons. Otherwise, walang kwenta sabi nga ito pag di natin na-connect sa marketing. Pag di natin nalaman ang reason why you are taking up this one. O called Jenny, Romilyn, Sienna, and Joanna. O sino pa? Nasa kamay kasi tatawag ko rin na kayo otherwise. Kasi pag sa pag company, pag industry, di ba, may production eh. Siguro na, pag-aralan niyo, pag-manage ang production. Pero pag-manage ang isang agricultural, siguro na, kasi hindi masyadong common na subject. Last reason why we are studying agricultural management. Itong nga PowerPoint ko, ito yung sinasabi ko I'm going to upload sa ating classroom. Magtatawag na ako ha. Tatagal tayo eh. Tawagin natin si Kathleen Grace. Open camera pag tinawag ha. Wala dito. Sir, Yan. sir, in my own opinion, is agriculture is a big part of the economy, sir. Agriculture is a big part of the economy. Isa ka muna si dito. Kathleen Grace, tama? Yes, sir. It's a big part of the economy. Kasi agricultural country tayo. Hindi tayo industrialized. Yung mga industrialized country kasi, Japan, Korea, yung mga industrialized country, no? Pero tayo, nandoon pa rin tayo sa agricultural economy. Sa big part tayo. Kasi example, ating mga pinoproduce, mga agricultural products like rice, coconut, diba? Sa agricultural base pa rin, lumber, coco lumber, yan, agriculture pa rin yan. Sa mga ibang countries like Japan, ang kanilang pinoproduce, mga electronics, television, gadgets, cellphones. Tayo, wala pa nga tayong sariling kotseng brand, Filipino brand eh.
Apa tayong cellphone na Filipino brands. So agricultural tayo. Agricultural economies. Philippines. Those are some of the reasons why we should at least study paano pag-manage ng isang agricultural economy. Kasi chances are, pag nag-graduate na kayo, siguro hindi ka mamasukan. Kasi alam ko sa Cagayan, bihira dyan yung mga office na pwedeng pasukan, di ba? Parang pupunta ka pa ng Tigigaraw to look for a job na fit sa iyong degree. So yung iba, they go as an entrepreneur. Yan. Sariling business, sariling negosyo, small scale business. Yun ang kanilang pinapasok. Kasi it's better to be an employer kesa employee. Mas maganda yung ikaw yung sariling negosyo, di ba? Kesa mamasukan ka. Kasi take this from me. Wala pang yung mayamang nagtatrabaho ng 8 to 5 maghapon. Ang mayayaman yung mga may sariling mga negosyo. At may benefit pag may sarili kang negosyo. Alright? Now, siyempre, nasa province, no? Marami ng mga business existing eh. Kasama, pag magtatayo ng karinderya, marami ng karinderya. Pagtatayo ng grocery tindahan, marami may mga tindahan. So, pipili ka ng isang business na wala pong masyadong pumapasok o gumagawa ng business na yan. Ang maraming business na wala pong masyadong kompetensya, mga nasa agriculture. Agriculture, aquaculture. Kasi pag sinabi nating agri, hindi ito palaging mga plantation ha. Hindi palaging mga crops na nakatanim. Ang sinasabi nating agriculture. Malawak ang agriculture. May aqua. Diba? Sample, may mga business na modern or innovative na naka-based sa agriculture. Mga usong example. Alam nyo ba na ang magandang negosyo ngayon when it comes to meat production, hindi na baboy eh. Hindi na manok. Alam nyo ba ang madali or healthy na meat production? Alam nyo ba? Kasi marami nagbababoy yan. May mga piggery, di ba? Marami na may mga poultry. Huwag mo nang papasukin yun. Marami na sila dun eh. Mag-isa pa na isang innovation. Kasi pag sinabi nating entrepreneur, ang isang entrepreneur dapat innovative, creative, may bago palaging gimmick, may bago palaging iniisip. So wag ng pork product, wag ng meat, wag ng babuyan, di ba? Wag ng poultry. Marami pa namang pwede. Sa kaya napabasa sa Facebook napabasa niyo sa Facebook na bagong source ng meat. Sige nga. Bagong source ng meat. Hindi palaging baboy, hindi palaging manok. Na madali siyang paramihin. May idea na pwede sa balisteros. At wala pang masyadong gumagawa nito. Yes, si Cliff. Rabbit, sir. Yon, that is correct. Rabbit. Rabbit tree ang tawag natin dyan. Rabbit tree. Hindi na masyadong piggery. Marami ng piggery, no? Marami na nagpo-poultry. Ang wala pa masyadong gumagawa, rabbitry. Mga rabbit ang bagong source ng meat. Ang reason bakit daw maganda yung rabbitry, rabbit production. Hindi ito yung rabbit Siyempre, ako may mga alaga akong rabbit eh.
may dalawang klase ng rabbit na inalagaan. Yung rabbit na pang pet, yung mabalahibo. Yung malalaki, mayroon ako niyan eh. Yung naman pang pet na rabbit. May mga rabbit na pang meat production. Itong ginagawa negosyo. Pang meat. Yung quality ng mga meat, pang consumption talaga. May mga rabbit kasi pang-alaga lang eh. No? Pet. Gagawin yung rabbit na mga pang production. Ito yung kinakarne yung rabbit. Ang reason bakit marami nag-rabbitry ngayon, healthy. Mas healthy ang rabbit meat compared to pork. Ang pork kasi 'di ba, cholesterol, pwede maka-high blood. Ang rabbit healthy. Kasi walang masyadong fats ang rabbit. And another reason, mabilis siyang paramihin compared sa baboy. Kaya mga rabbit, di ba? Ang mga lagong rabbit, ang bilis nang dumami. Di ba? Tapos, mas tender kasi yung rabbit meat. Sa bakit siya binibili? Kinakaldereta siya, di ba? Kinakaldereta, sinisisig. Kaya marami siyang gamit. No? Wala pa masyadong nakikita ng rabbitry. Hindi ko alam sa nasa Cagayan kung meron na. May alam ako dito bandang Bulacan. Pero siyang rabbitry production. So mga nagluluto ng mga rabbit, doon sila pupunta para bumili ng rabbit. Yan. Siyempre, ano yan? Meron ka rin parang feeds, pinapakain siya, para quality meat. Yan, natikman ko na yan, adobo. Adobong rabbit, adobong guinea pig. Ayan, mga usong meat production. Now, aside from rabbit, may isa pang karne na nauso rin na alternative sa baboy tapos manok. Na meron din mga negosyante na gumagawa na ito. Aside from rabbit meat. Alam nyo ba? Ito sa Davao, meron ito sa Davao eh. Na ginagawa rin pagkain. Itong rabbit kasi, konti lang karne niya, no? Ang rabbit nililit yan eh. Dito sa amin may nakita na ako dito ang litsong rabbit. Maliliit lang kasi pag naluto. May isa pang negosyo na meat production din siya na maganda rin siyang alternative. Pula. Alam ba ang nakatikim na rin ako na ito eh. Ito yung crocodile. Meron na ba din nakatikim ng crocodile meat? Buhaya. Crocodile meat. Sir, wala pa. Yan, it is gaining popularity, no? Crocodile meat. Hindi ito yung crocodile na nahuli ha. Siyempre, crocodile na crocodile na pina-farm. Kasi yung mga nahuli sa ilog, hindi sigurado yun, baka pumain ng tao yun. Yung crocodile talagang farm. Yung talagang inaalagaan sa farm, tapos pinapakain siya ng mga feeds para gawin silang karne. Okay? Yung laman, siyempre ginagawang kanin. Ang natikman ko dyan, sisig. Dito sa Quezon City, meron yan, crocodile sisig. May resto dito na crocodile sisig. Sisig. Gawa sa crocodile. Yan. So, masarap siya. Parang manok. Yung meat. Tapos ang kanyang mga balat, siyempre, din man niluluto. Ito, ginagawang chicharon o ginagawang sangbag. So, wala kang tatapon doon. Yung nga lang, siyempre, hindi siya maliit na space ha. Malaking space ang kailangan mo para magkaroon ka ng ganitong business. Hindi ito yung ordinaryong kwan. Hanap nga ako dito ng sa crocodile farming.
Pag-aso siya, kasi siyempre pinapakain, manok din eh. At pag mayroon ka mga maraming crocodile, you can imagine, no? Kung gaano karami na feeds na manok ang kailangan mo sa isang araw. So mag-aso din siya, pero siyempre, marami ka ring market, bawi mo rin yan. Kasi mahal din yung kwan eh. Hindi pa ako dito ng ano. Meron ko dito, for example, ito. I don't know if you can see this one. Kita niyo ba? Teka lang. Garap ako ng video eh. Kita niyo ba? Yes, sir. Blurred. Ay, okay na, sir. Ito, crocodile farming to. Okay. So yung mga ano, 'di ba? Mga crocodile farming. And rabbitry, crocodile farming. Okay. Na meron pa isang mga ibang mga business na nakita. Ito naman yung pan eh. I just want to show ano naman to. Dito. Nagmurong pangalan dito sa kung. Yun. Crab farming. Crab farming. Okay naman. Crab farming. Crab farming naman, compared sa crocodile, ito hindi masyadong kailangan ng space. Kasi di ba kanina sa crocodile farming, nakita nyo. Ang laki ng space na kailangan sa crocodile farming na. Pero pag sa crab farming, itong alimango ha. Teka, natin. Crab farming. Kita niyo ba? Okay. So I'm just showing you guys nating agriculture. Hindi siya restricted sa farming, plantation. Maraming ways na. So I forgot to ask you, mayroon ba sa inyo dito na ang family ay involved sa agriculture business? Meron ba? Kasi you're in Cagayan, so I know,
Baka meron sa inyo. Meron ba? Na involved sa agriculture? Business? May plantation, may palayan, may cottage industry, may rabbitry, panukan, piggery, fish pond. Fish pond is part of agriculture din eh. Yung mga hydraulic, no? Dito sa Quezon City, nauuso yung hindi hydraulic eh. Yung hydro farming. Have you heard about hydro farming? Hydro farming is pag nasa city ka at limited ang iyong mga spaces, land, limited ang land mo na pwedeng pagtaniman, vertical garden ginagawa nila, yung hydro. Ibang pataas siya, instead of horizontal, vertical garden na kanilang ginagawa, pataas. So kahit ikaw yung nasa condo, tumitira, you can do hydro farming. Yung bang hindi mo na kailangan ng lupa. Yung bang hanging siya, no? Pero you can raise vegetables kahit nasa condo ka nakatira. Yan, hydro tawag natin doon. Hindi masyadong land-based. Ibang countries ang ginagawa nila vertical garden. Yung bang tubig lang, you can raise vegetables. Na tubig lang ang ginagamit, hindi sa nakaano sa lupa. Ayun, yung mga tinatanong natin mga new methods, new techniques, mga innovations ba pagdating sa agriculture na pwede nating pakinabangan. Hindi na yung traditional na agriculture. Tulad yung kaninang ginagawa, sabi ko, you can raise alimango kahit sa bahay lang. Alright? Meron dati sinubukan ko dito sa bahay. Dito sa Fairview. Mahilig ako dun sa kabute, 'di ba? Yung mushroom. So tingnan pala, can you still hear me? Baka nawawala ako ah. Am I still audible? Do I have the audio? Okay ba? Okay. So mahilig ko dun sa mushroom. Then one time I saw in YouTube na pwede kang mag-raise ng mushroom kahit maliit na space lang. O sinubukan ko dito sa bahay, no? Di naman sa bahay, sa Quezon City, wala naman ditong mga taniman, no? Kasi nasa subdivision, walang masyadong taniman. So ang ginawa ko, I purchased yung seedlings ng mushroom, tapos ni-raise ko dito sa bahay. Tatakpan lang siya ng kwan eh. Then after 1 week, yung mushroom tumubo. Ang bilis ang tumubo. Ayan. So, yun, ginulay. Ginulay siya. So, kahit walang masyadong mga lupa, you can raise vegetables or other crops. Yan ang uso ngayon mga innovation na pag limited ang iyong land, you can still raise some crops or plantation. Ayan. Yung kaibigan ko naman, he is in Nueva Ecija. So one time I was invited to go with him in Nueva Ecija, no? Yung kanyang naman doon, agriculture, wild pig naman ang kanyang inalagaan, wild pig. Baboy yan, pero wild pig baboy ramo. Yung kanyang mga inaalagaan doon, yung kulay black, di ba? Kulay black. Ang maganda doon, marami siyang buyer kasi nga ang wild pig, walang masyadong taba, walang masyadong fats ang wild pig, and mas masarap siya compared sa yung kulay puti na baboy. Mas masarap yung wild pig eh. Yun ang kanyang business, no? Wild pig. Then meron din siyang ostrich farming naman, yung kanyang isang negosyo, no? So ang maganda doon sa ostrich pala, no? Hindi ba yung itlog niya? 500 pesos pa isang peraso nun. You know this one? Ang ito ng ostrich ay worth 500 pesos ang isa. Yung kanyang ostrich, nangingitog ng 3. Kasi kanyang ostrich parang 3, no? So, about umaga, hindi naman tuwing umaga, no? Parang, every other, nangingitog kanyang ostrich, 3 itlog. So, 500 ang isa, so 1.5. Pag marami ka palang ostrich, so, pwede rin siyang pagkakitaan, di ba? Yung ostrich. So,
yung manok kasi poultry, traditional na, di ba? So, mag-isip ko ng bagong mga innovative para wala ka masyadong kompetensya. Kasi meron din kasi market ang ostrich. Ayan. Pag omelette siya, you can imagine, pag isang itlog ng ostrich, pag inomelette mo, di ba? So, isang kawali yun. So, meron talaga siyang market. Ayan. Okay, so yun ang mga reasons why we are studying agricultural, hindi lang traditional. The second sentence ng ating slide, it covers foundational management principles, production system. So the same thing, kasi ang industry and agriculture, business din mga yan. So parang hindi may management function, like may planning, may organizing, may staffing, may controlling. Kasi management, we should manage din. Kasi di ba ang title natin? Industrial and agricultural management. So yung 5 functions ng management, present din sa industry and agriculture. Sa-isayin natin planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So yon ang management function. Na kahit ikaw ay nasa farming or industry, ay present pa rin yung 5 functions ng management. At siyempre, pag sinabi natin industry or agriculture, meron din production system. Meron din operational, pareho sa kanila. Meron din resource optimization. Sa ano ba mga resources natin sa business, whether it is industry or agriculture, ano ba mga resources natin na dapat daw natin i-optimize or gamitin efficiently itong mga resources na to. Ano ba mga resources sa business? Di ba lahat yan nag-start ng letter M? Mga resources natin para madaling maintindihan. All resources start with letter M. Yun yung mga resources na ino-optimize natin. Ano yung unang M? Na resources. 5 yan eh. Ano yung unang M na resources natin? Or mga resources na ginagamit sa business, they start with letter M. So kahit yan agriculture or industry, may mga resources ka. O natawag ko na si Romilly, natawag ko na si Jenny, Sienna, natawag ko na rin, Joanna, Kathleen, Cliff. O yun ba naman? Yung sasagot. Resources optimization. Yan yung mga resources ng business. Ang clue natin dyan, they start with letter M. Money, sir. Okay, money. Sino sumagot? Di ko alam. Sino to? Sheena, sir. Sheena. Yes, sir. Sheena. That is correct. Money. Ano pa yung ibang letter M na resources sa business natin? Sir, man. Money. Ano sasagot? Sir. O si Sienna, times 2 ko. Times 2. 2 beses sumagot eh. Ano pa yung isa? Sir, man. Sino to? Okay. Man. Yung mga tao mismo, no? So, that is manpower. Material. Okay? Ano dito? Ang sabi ni Bricks, material. Okay, material. So, money, Management. manpower, material. Ano pa? Management, sir. Ha? Management. Management. Okay, or kasama na rin sa akin. Kasi yung management, ito yung mga boss. Marketing. Mga may-ari. So, manpower din yun. So, ano pa? Machines. Machinery. Sabi ni Romilyn, machinery, machines. Okay? So, ano pa yung last? So, money, manpower, materials, machine. Ano pa yung last nating resources?
na ginagamit sa business. Land po. Ha? Land po. Land po. Eh, land, hindi naman siya Marketing, sir. Sir, method. methods. Yung marketing, methods din yun. So, methods, sabi ni sumagot. Okay. Okay na, sir. Yun yun ang 5Ms na dapat daw nating i-optimize whether we are into industrial or agricultural types of business. That is resource optimization kasama dito sa ating lesson. The other one, the next one is agricultural supply chain management. Pag sinabi natin supply chain, siyempre nagbebenta ka, di ba? Nagbebenta ka ng mga produce or mga products mo. Meron tayong tinatawag na market, yung farm to market. Farm to market. Yan ang maganda pag sinabi natin farm to market. Ibig sabihin, paglabas ng mga products dun sa farm, diretso na sa market. Kumbaga may nag-aabang dun sa gate. Kaya may tinatawag ng gate price. Pag sinabi natin gate price, example, yung bigas ay inani. Tapos paglabas ng palayan, meron na nakaabang, binibili na yung bigas. Mura lang, di ba? Mura lang. Yun ang gate price na tinatawag natin. Pag may nakaabang, maganda. Kaya na mura yung product, mura lang yung bigas. Kapag walang nakaabang, hindi gate price ang tawag. Kasi, yung bigas ay babiyahe pa papuntang, example, ikaw ay sa Baguio, no? Or sa Baguio, di ba sa Baguio ang uso ng mga gulay? Pag ikaw ay producer ng gulay sa Baguio, may nakaabang na yung product mo inaabangan. Ibig sabihin, hindi mo na dadali yung product doon sa palengke. May nakabang na. Bibili na kagad sa'yo doon sa gate pa lang ng iyong plantation. May nakabang na. Gate price tawag natin doon. Pero minsan, ang advantage kasi noon, pag may nakabang, wala ka ng problema paghakot papunta sa market. Ang problema dito, pag wala nakabang. Diba? Pag wala nakabang, ikaw magdadala ng product papunta sa market, which is very expensive for you. Ito example lang one time I saw in news na yung isang farmer ng sibuyas ba yun? Or sibuyas or repolyo galing sa Baguio. Binababa yung kanyang repolyo at sibuyas sa puntang Metro Manila. Nagka-landslide. Ibig sabihin, landslide, hindi siya makababa kasi naharangan. So, ano mangyayari sa kanyang mga repolyo? Nasira. Sibuyas, repolyo, nasira. Along the way, yung transit, nasira siya. Kasi wala sa madaanan Yun ang problem pag walang nakaabang. So, ibig sabihin, sometimes your harvest, your crops, your vegetables will travel from your farm going to market. So, marami sa pagdadaanan. So, mas maraming pagdadaanan, yung product mo, mas nagiging mahal. Example, di ba? Baguio nga. Sabihin natin galing Benguet, no? Benguet. Galing Benguet, dadali mo na sa Baguio proper, Baguio City proper. Yan. Anong sasakyan? Jeep. Yung malaking jeep. Okay? Di mula Baguio proper, ibababa ng truck. Right? Ibabagsak saan? Sa Balintawak Market. From Balintawak Market, bibilihin doon ng mga nagtitinda sa mga palengke. Okay? Mga nagtitinda sa palengke, doon naman bibili yung may mga restaurant or karinderya. So makikita mo ang dami pinagdaanan, di ba? Mula Benguet to Baguio to Balintawak, papuntang palengke, papunta dun sa mga resto. So bawat isa sa mga yan may gastos. Yung presyo ng isang repolyo, for example, galing Baguio, 5 pesos lang Pero bago makarating sa isang restaurant, naging 20 pesos na siya. Kasi bawat pinagdaanan, merong patong. Yung tinatawag natin supply chain. Yan. So pag sinabing supply chain, ito yung pinagdadaanan isang product.
bago marating sa ultimate consumer. Pwede siyang, ang pinagdadaan, pwede siyang distributor, wholesaler, dealer, retailer, sari-sari store, di ba? Bago makarating sa'yo. Yan ang supply chain na pinagdadaanan, no, ng isang product. So present siya, pwede sa mga finished goods, pwede rin sa mga vegetables. So pinakita ko kanina, di ba? Parang pinagdaanan ng repolyo bago marating sa isang karinderya. So may supply chain. Ang disadvantage mo ay supply chain habang tumatagal, di ba? Nagmamahal tapos nag-deteriorate yung quality ng isang product. Meron din quality assurance. Parte ng ating subject, yung quality assurance or pag-assured na quality pa rin yung product na binibenta, whether it is finished goods or agricultural. At may quality. So we should know how to maintain quality ng isang produkto. Meron tayong mga tinatawag na quality control. Example na pagdating sa agriculture. Di ba ang Guimaras? Guimaras is, Rino Guimaras, province of Guimaras. Saan sikat ang province of Guimaras? Anong product ang sikat sa Guimaras? Google nyo. Mangga, sir. Yes, mangga. That is correct, mangga. No? Gusto magot ng mangga? Cliff, sir. Bricks. Cliff, sir. Sorry, siya na pangalan? Si? Cliff Devon, sir. Cliff. Okay. Ang mangga guys, sa Guimaras, no? Napakatindang quality assurance sa Guimaras. Kasi ang isang mangga, pag may nakita silang batik-batik ng mangga, na may mga maraming batik-batik na kulay black, hindi na siya for export. So dapat yung mangga daw, makinis na makinis, walang batik. Kasi pag mayroon siyang batik, hindi na siya for export. So may quality assurance, no? Kahit yan ay agricultural, may quality assurance pa rin. Akala kasi natin dati, pag sinabi quality assurance sa mga television lang, cellphones, no? Meron din sa agricultural. Yung nga sa mangga, no? Another one, meron ko dating kaibigan, no? Ang kanyang business naman ay siya nag-deliver ng mga tuna sa mga restaurant. May pinagkukunan siya ng tuna. Sabi dapat na mabilisan. Hindi siya pwedeng ma-delay. Sabi ko, bakit naman? Kasi pag na-delay, yung quality ng tuna, bawat oras, ay nag-deteriorate. Siya dapat makaabot yan doon sa restaurant ng tamang oras. Kasi pag hindi na siya bibili ng resto. Kasi ginagawa siyang ang tawag dito, sashimi. Yung mga kinikilaw siya, no? So pag yan ay hindi quality, hindi na siya bibilang restaurant. So dapat tamang time. Mga tuna, 'di ba? Mabibilang tuna, 'di ba? Ang tuna napakamahal yan, no? Pag yan ay nagkamali ng mali ang kulay, pag hiniwan nila tapos mali yung kulay, ibig sabihin hindi na fresh, no? Hindi na sa bibilin. So matindi yung kanilang quality assurance. Ganoon din sa sa hipon. Pag yung hipon sa ulo nila tinitingnan, pag yung sira yung ulo ng hipon, hindi na sa bibilhin. So meron ding quality assurance dun sa hipon, no? Okay, then siyempre pag kahit yan ay nasa agriculture, meron pa rin tayong ginagawa technological application. So high-tech na rin yung mga ngayon, yung mga agricultural tulad ng sa crab production. Hindi na sa ilog, hindi na sa pond, no? Hindi na sa pond pinapalak ang crab. Para mga tangke na lang siya. Para sang tangke, you can Google this, no? Crab production. Para sang mga maliit na condominium, doon nakalagay yung mga crab. Tapos mga tubig controlled. Computerized ang supply mga tubig. Kasi ang crab, lahat may tubig palagi yan, no? So computerized supply mga tubig. So high-tech talaga yan. So hindi na masyadong kailangan ng malaking space. Isang bodega, pwede kang mag-raise ng mga alimango doon lang. Kaya lang, high-tech. Control yung mga tubig, yung feeds. Parang sa
sa Japan din or Thailand, no? Yung kanilang mga ano doon, mga poultry, mga piggery, poultry, high-tech na rin eh. Yung bang hindi ka na mangungulekta ng itlog. 'Di ba ang traditional, 'di ba? Tuwing umaga yung mga itlog kinokolekta mo sa poultry. Ngayon hindi na. Meron siyang conveyor na automatic, yung mga itlog ng manok gumugulong doon papunta sa isang lugar. Yung mga high-tech na mechanical siya pero efficient kasi hindi mo na masyadong kailangan ng tao na uupahan na magmamanage kasi computerized na siya. It will cost you infrastructure investment pero efficient. Di siya masyadong kwan. At alam mo yung anak ko, yung gusto kong pag may lupa lang kasi doon sa Parby, no? Gusto ko yung papaya, yung papaya siyang dwarf papaya siya no? Pero ang dami yung bunga. Parang isang puno, bumubunga ng like 20. Nakalimutan yung kalimutan ko yung pangalan niya ng papaya na yun. Pero napakatamis siya, tapos marami siyang bunga, tapos dwarf papaya siya. Yan ang gusto kong erase Nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero marami siyang market. Okay, so last sentence dito, students will analyze real world case studies. So ang inyong pinaka final output or final requirement is case analysis about agricultural operation. Okay. So I just want to that is the course description ng ating subject, then hard objectives or course outcome. So lahat ng subjects nyo sa unang araw, pinapakita yung objectives ng course ganito. At the end of the semesters, the students will be able to apply fundamental management theories. Paano ginagamit sa industrial and agricultural settings. Dapat marunong mag-design efficient production and operational system. Analyze supply chain network. Implement quality management. Safety is important. Yan ang ating target, yan ang ating objectives for the subject. And here are the topics. So from week number 1 to week number 18. Ito yung ating kwan. So for example, the first 5 topics, week 1 to week 5, ako ang in charge dyan. I will be the one discussing week 1 to week number 5. Then starting week number 7. So kayo naman magdi-discuss para tayo collaboration, collab tayo. Share tayo ng task. So binibigay yung topic sa inyo ahead of time. So ginagroup ko kayo. I'm going to group you. Siyempre alphabetical siya, Sample, 3. But I don't start always with pinakauna sa alphabet, hindi ako masyadong nag-uumpisa dun Ang ginagawa ko, para fair naman kasi, di ba, sabihin ng iba pag letter A, palagi nauna sa reporting. So, ang ginagawa ko, sa dulo ako nag-uumpisa. Example, letter Z, tapos letter A, tapos sa dulo ulit para palitan. Ganun ginagawa ko para kukuha sa dulo, din kukuha sa unahan, dulo ulit, din unahan para hindi palaging sa una, hindi palaging letter A na una. Okay, so week number 1, we are doing the introduction. I ask you the scope. Yung scope, anong klaseng negosyo ang pwede sa agricultural. So we mentioned sa week number 1, may rabbitry tayo, may crocodile farming, may crab farming tayo, So may hydro farming, vertical garden. And the challenges. Now, what are the challenges ng isang agricultural? I mentioned kanina challenges, Yung farm to market.
na pagdala. Kasi minsan, it is very challenging na malayong farm mo, ang problema mo, how to bring your goods, your harvest to the market. Yung mga challenge dyan. Minsan, nasisira yung crop, nasira yung repolyo, nasira yung sibuyas. Nalugi yung farmer. Typhoon. Si challenge, no? Yung bang mag-harvest ka, biglang nagbumag yung uwan. Or fish pond. Fish pond sa Bacolod. May kaibigan ako sa Bacolod, may fish pond siya doon. Eh, yung kanyang fish pond malapit sa dagat, syempre. Ibinagyo, wala. Latang tilapia, lugi. Mga dyan, mga challenges. And for week number 2, evolution of management theories. So, pagdating ka sa industrial, marami tayong mga theories, no? Example, scientific management. Gumagamit tayo ng scientific in managing people, in managing our business. Thank you for showing up, Casey Rosario. Or using scientific theories in managing people, managing our company. For example, lean management. Ito ay theory sa business na gagamitin natin para efficient. Pag sinabi ko sa lean management, pag nagpo-produce tayo, ito week number 2 tayo ha. Pag sinabing lean management sa business, as much possible, dapat efficient, walang wastage, walang pilferage, walang spoilage ang pag-produce natin ng mga goods and services. Yung mga sino, patipid. That is lean management. Kasi marami kang na-produce na products, kaya lang masyadong maraming nasayang. Eh pag nananahi ka, industry, nananahi ka, yung damit maganda ang pagkagawa. Kaya lang ang dayong nasayang ng mga tela. Hindi siya lean management. Kasi pag sabing lean management, pag nagluluto ka sa resto, ang masyadong sayang. Ito nga di ba, nanonood ka ng YouTube, tapos napapanood mo yung mga Bombay nagluluto. Anong common sa kanila, mga Bombay, pag nagluluto sila? Sa YouTube mga Bombay, di ba? Anong common sa kanila? Aside from di ba parang madumi, no? Di ba? Parang hindi masyadong hygienic. Ano pa napapansin sa mga Bombay pag nagluluto sila? Masyado? Maraming nasasayang, di ba? May patpatog, sir. O, ganun siya pagluto di ba? Ang dami ng ang dami ng pasakalyo, kaya ang daming natatapon. Hindi siya lean management. Kasi pag sa lean management, pag nag-produce ka, dapat walang masyadong sayang. Sa company, sa rest, sa factory, dapat ganun. Lean management tawag natin dyan. Agile. Din week number 3, organizational structures and HR management. So, siyempre, kahit farming yan, meron ka mga empleyado. Pag meron empleyado, you should also do HR or human resource management. Kasi guys, sa negosyo natin, kahit yan ay farming or industry, ang pinaka-importanting resources ay hindi yung pera, hindi yung machine, hindi materials. The most important is the manpower. Yung mga taong inaalagaan natin, sila ang pinaka-importanting resources sa ating mga negosyo. Hindi yung machine, Ibig sabihin, bago mo ipaayos yung machine, alamin muna kung tamang sweldo ng mga empleyado mo. Kumbaga, kung ayaw mong taasan ng sweldo ng empleyado, bago ka bumili ng bagong machine. Kasi meron tayong HR management, kahit na farming. Example, maraming empleyado farming.
example, tubuhan. Negros Occidental, no? Ang uso sa Negros Occidental, sugarcane, tubuhan. Maraming playable yan. Pag sila ay nagwelga, wala ka ng walang production. And I have this story, no. Ito ay the Choco brand, the Hershey Choco, no. So I read an article na ang Hershey Choco pala, 'di ba? Ang mga choco gawa sa cacao na mga plant. So hina-harvest yan bago gawing chocolate. So nangyari sa Hershey, they were accused na gumagamit sila ng mga underage na mga bata. Di ba sa Pilipinas, no? As part of HR, no? Sa mga industrial nyo, huwag kang mag-employ ng isang empleyado na below 15. Kasi pag minor, bawal. That is child labor. Bawal yan. Pag minor ang inyong empleyado. So dapat, mga above 15. Yung Hershey sa United States, no? Nag-employ sila ng mga minor. So that is unethical, di ba? Para makatipid, siyempre, mas mura ang bayad ng minor eh. Para makatipid yung Hershey Choco, they employ minors in a discover. So, that is unethical. Bawal yan. Imagine, malaking company, di ba? Tapos gumagamit ng child labor. So, hindi masyado maganda. Then, week number 4 tayo. So, yun pag sinabi nating HR management in farms, kahit farming yan, we also practice good hiring, good human resource management. Example, tamang pasahod. By the way, guys, no? I don't know kung magkano ang sweldo. Sa Metro Manila kasi, ang minimum wage dito ay 695. Pag non-agricultural. Kasi iba yung pasahod ng isang industrial tapos agricultural. Workers pinag-usapan natin Ibig sabihin, pa ikaw nagtatrabaho sa industrial, ang sweldo mo per day sa Metro Manila ay 695. Magkano ba sa Cagayan? Magkano ba yan? Ang minimum wage. Dito 695 eh. Magkano? Wala palang working sa inyo yun I think po 500 po. 500. Ayan. So iba yung agricultural kesa non-agricultural. So mas mura ang pasahod ng mga nagtatrabaho sa agricultural kaysa mga industrial. Ayan. Ang nabasa ko dito pag sa agricultural daw, pag sa the agricultural minimum wage in Cagayan is 500 per day. 500 per day. Dati 460. Ngayon ay 500 na per day. Sa agricultural yan tingnan natin sa pag non-agricultural. Tingnan natin Okay, pag non-agricultural 500 din pareho lang pala. 500 per day. Yan. Pero sa Metro Manila 695 Ayan. So you should know, that is part of HR management kasi may tayo ditong hiring and staffing. So you can't go below the minimum kasi that is against labor code. Pwede kang kasuhan. Kahit agricultural pwede kang kasuhan pag ang sweldo ay mas mababa sa minimum. Week number 4, planning, forecasting, and decision making tools. Kahit in agriculture, gumagamit pa rin tayo ng mga SWOT analysis, PERT, CPM, SMART goals. So, itong mga tools na to, hindi lang sa example SWOT, no? Or SMART.
Hindi lang sa ginagamit sa industrial. Meron ding agricultural gamit. Example ng CPM. CPM is the critical path method. Of course, you know what is what, you know what is smart. Ano nga itong PERT? I forgot itong PERT na ginagamit natin. Alimutan ko to. Kinukumbit ko dati yung PERT eh. PERT meaning in business. As a project management, ayan. Program evaluation and review technique. Program evaluation and review technique. Yan ang PERT, di ba? Of course, you know what is what? Strength, weakness, opportunities, threats. CPM is the critical path method. And of course, you know what is SMART, di ba? Specific, measurable, attainable, relevant, and time-based, time-bound. Week 5, workflow, layout, design. Kasi sa mga industry na, sa mga factory for example, it is important yung design ng layout. Design ng kanilang factory. Kasi pag hindi naka-streamlined yung isang factory, masyadong maraming gastos sa kuryente, sa effort ng mga tao. Dapat streamline. Pag sabi streamline, yung bang nakaayos lahat, yung isang pasada lang paikot, hindi yung crisscrossing. Agricultural systems, management, crop, livestock, mixed farming. Itong gusto ko mixed farming na ginagamit nilang sa Thailand. Mixed farming. You know what is crop, di ba? Crop are mga plantation, livestock, mga poultry, piggery. No? Itong mixed farming na uso ngayon. A good example ng mixed farming is in Thailand. Ano ginagawa nila sa Thailand? Bakit lang isang mixed farming? Yung kanilang mga poultry ay nakalocate sa taas ng parang pond. So ang taas ng pond, poultry. Tapos ilalim, tilapia. Okay? So, ang maganda doon, yung mga dumi ng manok, pagbagsak sa tubig, yun ang pagkain ng mga tilapia. Diba? So, ano siya? Efficient kasi nga, walang sasayang. Diba? Kasi dati, nilinis pa nila yung mga dumi ng manok. Ngayon, hindi na. Diretso sa ilalim ng tubig, tapos pagkain sa mga tilapia. Isabi ko, ganun pala pagkain mga tilapia sa Thailand. Mga dumi pala ng manok. Yan, so, maganda panoorin sa YouTube. Minsan manood ko ng mga YouTube na agricultural. Maganda rin panoorin din yung coconut farming sa Thailand. Coconut farming naman. So, di ba sa atin, yung buko juice na sa Grapon, dun sa kanila, binibenta yung buko juice buo. Isang buong coconut ang binibenta, naka-plastic. Sa atin, di ba? Sa atin, nasa jar, tapos sasalukin. Doon, hindi no? Isang buong coconut juice. Parang, tinataposan nila yung coconut, tapos lalagyan ng straw. Yun ang binibenta nila, naka-plastic. Wala sa atin ganun, di ba? Wala sa atin ganun eh. Sa atin kasi nasa mineral water na bottle eh. Na pwedeng gamitin mga negosyo. So if you want to have innovative products, yan, pwedeng manood ng YouTube eh. Or you can travel to those places para malaman mo talaga ginagawa nila. Para wala kang masyadong kalaban. Yan ang maganda doon, no? Wala kang masyadong kalaban pag agriculture kasi kunti na yung mga entrepreneur na gumagawa ng agriculture na products. May supply chain. Okay, week number 8, industrial production system. So, sa factory natin, marami tayong klase ng pag-produce. Example, pwede siyang by batch. Ibig sabihin ng by batch, 100 piraso lang. Pag sinabing mass production, marami. Pag sinabing continuous production, tuloy-tuloy. Pag sinabing JIT, just in time. Ang just in time gumagamit netong production nito, Toyota. Pag sinabing just in time, yung mga inventory
ay ilalabas lang kung kailan gagamitin. Para sa mga resto, di ba may mga resto kang kinakainan. Tapos, yung product o yung food ay lulutuin nila kung kailan lang in-order. Nakarasan ng ganon. Example, umorder ka ng pansit. Tapos, ang tagal maluto yung pansit kasi nga, hindi siya naka-ready. Lulutuin lang siya pag mayroong umorder. Ang maganda doon, very fresh. Ang disadvantage yan, matagal. So, sa Toyota, gano'n ginagawa nila, just in time. Yung mga spare parts ay ilalabas lang kung kailan siya gagamitin. Pero matagal siya. Matagal siyang gawin. Okay? Supply chain, kahit tayo na sa agriculture, meron pa rin tayong pinagdadaanan ng mga dealers, wholesalers, retailers. I think kanina sa week number 10 na resource management, we managed our employees, we manage the capital, machinery, materials, money. Now, sa agriculture, since business yan, sa isang negosyo kasi guys, dalawa lang dyan yung dapat mong tinututukan marketing tapos finance. So we cannot avoid week number 11, financial management. Pag-manage, saan nanggaling, saan napunta yung pera ng ating agricultural business. Ang common dyan, paano mag-budget, paano mag-cost. Example, nagbenta ng tilapia, magkano isang piraso? Diba? So basic sa negosyo guys, pag nagbenta ng tilapia, dapat alam mo ang puhunan ng isang tilapia. Kasi you cannot set the price if you don't know the cost. Ang puhunan ng isang piraso. Nagbenta ng repolyo, magkano isang pirasong repolyo? Hindi natin hinuhulaan yan. Kina-costing natin yan. Pag sinabing costing, yung puhunan ng isang repolyo. Are you still with me? Si Keisha nakikinig sa akin Then important din dahil sa week 12, midterm, then week number 30, important din ang ating mga business ay dapat ding meron tayong sinusunod na mga standards. Kahit yan ay agricultural business. Example, ISO. May sinusunod tayong mga law mga labor code. At sa negosyo rin natin, we cannot avoid risk. Lahat ng business may mga risk Risk sa empleyado, risk sa pera, risk ng competitor, risk ng pagkalugi. And important, pag negosyo ka, don't ignore the environment. Huwag kang magtatapon ng waste. Example sa Quezon City, bawal ang plastic. So, pag nagbebenta ka ng buko juice, hindi na pwedeng plastic. Ginagamit dito yung parang paper paper cup sa mga buko juice. So guys, yun natin mga topic. Starting from week number 6, ito yung mga topic na inyong i-report that I'm going to assign sa inyo for a grouping. Okay, so 16 pa lang. So wala nang dumating na iba. Akala ko abot ang 25. So pakasabi sa ibang mga classmates na hindi pa nakarating ngayon. Kasi pag sila absent pa rin next meeting, 2 absences na yon. So dapat umattend na sila. Tama ba? We started last week. Okay, so I'm going to upload this one sa ating Google Classroom. Itong PowerPoint na to. Para inyo magamit. Okay, it's almost 7:35 na, So, sabi ko hindi ko naman talaga ginagamit yung buong 3 oras. We don't go until 8 o'clock. Mga 7:30 lang tayo. And I give the activity.
Okay, sige. Until here lang, guys. Salamat sa mga umaten sa aking klase now. And I'm going to end this meeting. I've checked the attendance already. See you next time. Josephine Dr. Cortez signing off. Bye, everyone. See you next time. Goodbye, sir. Bye, sir. Goodbye, sir. Bye, sir. Bye, sir.